Narad po News TV Quick Response Team sa Caloocan, particular po dito sa Langaray Public Market, kung saan sa nakalipas sa mga araw po ay nagkaroon ng tensyon, lalo pat binakuran yung pwesto ng mga tindero at yun nga pong lugar, yung mismo palengke ay nakatakdang i-demolish para magbigay daan sa isang dalawang palapag na gusali, at ilang araw din nga nagkaroon ng pagtatalo mga vendor at demolition team bago na ituloy ang demolisyon dito sa naturang market. Maga pa lang kahapon ay sinimulan na ng demolition team baklasin ang mga stall sa loob at labas ng naturang palengke. Isinara ang talipapa dito ng larangan upang makapagpatayo ng bagong gusali gamit ang mga yero. Binakuran ang paligid ng palengke sa galit naman ng mga vendor. Pinagpapalo at tinadyakan nila ang mga yerong ibinakod. Ang ilan sa mga tindera pilit kinuha at itinapon ang gamit ng demolition team. Bago pa man ang demolition kahapon, magdamag nag-vigil ang mga tindera sa palengke. Katapos matunugan na itutuloy ang demolisyon, ang mga vendor, dismayadong sila ang kailangan magsakripisyo para sa ipapatayong gusali. Laro katiyakang makakabalik sila sa kanilang pwesto kapag nagbukas na ang bagong palengke. Sa puntong ito, kasama po natin si Aling Marites Tabuada, isa po sa mga vendor dito sa Langaray Public Market. Magandang hapon po sa inyo, ma'am. Magandang hapon din po. Opo, dito sa nangyaring pagpapasara nga sa mga pwesto ninyo. So paano muna yung sitwasyon ng mga vendors sa ngayon? Sa ngayon po sir, hindi na kami nagtitinda. Nag-ayos-ayos pa kami ng mga gamit namin kasi wala pa pong magandang paglagyan yung mga gamit namin. Baka nanakawin sila kasi open pa po yung mga relocation nga na paglagyan. Wala pa po kami kayong tinda. Opo. Paano ba? May usapan ho dati, alam nyo na magkakaroon ng demolition o biglaan po yung pangyari? Sinabi na po yung dati sir, nung maglagay sila ng mga relocation dyan na i-demolish ang palengke, bigyan kami ng relocation. Pero may hiningi po kaming MUA sir, para kung halimbawa tanggalin na nilang palengke, mayroon kaming makabalik kami. Mayroon kaming kasulatan na makabalik kami. Pero kayo mismo, yung mga kasama po ninyo, illegal vendors po ba kayo o talaga may peso kayong binabayaran? May pisto po kami doon sa loob sir. Opo. Nagbabayad po kami sa 5 pesos kada pisto sa loob. Sa loob. Gano'ng katagal na mo kayo nagtitinda rito? Ano pa ako nag-umpisa dito sir, 1996. Opo. Pero ano nangyari sa request nyo na magkaroon ng MOA o kasulatan bago kayo alisin muna? 2 beses po kami pinatawag ng CE doon sa City Hall na mag-usap-usap daw. Sabi nila, nung unang pag-uusap, pag-aralan daw muna nila yung aming kahilingan nga 2 linggo muna nila pag-aralan. Pagkatapos mapag-aralan nila, tatawagin kami uli. Makaraan yung mga 3 weeks yata kasi nagkataon nga holiday yung araw ng mga patay. Pagkalipas noon, tinawag kami uli lahat. Kay mag-meeting doon. Pagpunta namin doon, ganun pa rin. Kung ano yung pinag-usapan namin nung unang pagpatawag sa amin, ganun din po nung pangalawang pagpatawag sa amin. Ganun pa rin po ang napag-usapan. Wala pang klaro kung kasi ang kahilingan po namin sir, sa baba kami. Kasi ang sabi nila, doon kami sa taas. Kaya kung sa baba kami, hindi kami magkasya lahat ng mga member. Kung sa taas doon kami, magkasya kami. Kaya sa taas kami nila ilagay. Opo. Ang gusto po namin, nasa baba kami, kaya mahirapan kami sa taas. Maraming, kagaya sa akin sir, nagtitinda ako ng tahong, mga isda. Kung halimbawa mamimili ako, kagaya ng tahong, iakyat ko sa taas ng kalahating sako, hindi ko kaya. Kailangan pa ako magbayad ng mga tao para maakyat yung mga paninda ko. At saka, minsan namimili po kami ng gabi. Nahirapan kami mag-akyat ng mga paninda namin kung sa taas kami. Opo. Saka yung mga customer namin, sir, parang mahirapan din sila. Gagaya ng mga senior na po yung mga customer na iba, hindi na sila kaya. Mabibili sila ng ilang piraso lang na kailangan nila.
mahirapan na sila umakyat. Ihina kami doon sa taas. Marami naman nagtitinda dito sa baba. Opo. So, bukod doon sa issue nung katulad ninyo, malalagay po sa itaas, isa po sa mga hindi nyo napagkasunduan, paano po ang sitwasyon ngayon? Tinuloy nila yung pag-demolish po at itatayo din nila talaga yung gusali. Tinuloy talaga nila, sir. Akala nga namin, wala pa kasi magpapasko po, sir. Nagulat na lang kami, nagtinda pa kami ng umaga. Ilang araw yon bago pinasok kami ng mga alauna ng gabi. Opo. Hinarangan yung paligid ng palengke namin. Tapos naharangan namin yung sa harapan, yung sa likuran, hindi. Okay lang nakapagtinda pa uli kami. Pagkasunod na gabi, nung isang gabi lang, kahapon po, sir, tinuloy na talaga nilang pinasok kami at pinagsisira yung mga pwesto namin. Opo, mga ilang daan ho na mga vendor kayo apektado ngayon? Ano po kami, sir, 262 kami lahat ng mga vendors dyan sa loob. Opo, paano po? Anong panawagan nyo sa local government para sa sitwasyon nyo sa ngayon? Mahal naming Pangulo. Mahal naming Pangulong Duterte. Maawa po kayo sa amin. Tulungan niyo po kami. Ngayong magpapasko po, ano pong panggastos namin sa aming Noche Buena. Wala kaming hanap buhay ngayon kasi hindi pa kami makapagtinda. Ay, hindi pa maayos yung mga pwesto, wala pang mga ilaw, wala pang mga tubig, tsaka marumi pa yung paligid. Opo. Salamat po sa pagkakataon. Si Aling Marites Tabuada, isa po sa mga nagtitinda dito sa Langaray Public Market.